Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dito tayo ngayon sa Barangay Tuburan. Yan, bali sakop ito ng Maasin at meron ako ditong nahanap na gagawing tatlong electric pan, dalawang stand pan na old model na standard, tapos stand pan na Euritex at wall pan na Euritex. Tatlo ito mga kabutingting. Diyos sinuwerte actually ay pangalawa ko na itong vlog. Kung makikita nyo yung may green na bahay, ay nakapag-vlog din ako dyan. Kaso baka ito yung uunahin ko sa pag-vlog. Uunahin sa pag-upload. Pag-vlog, kagwang ka talaga, ting. Tapos, yan bali, hiningi ko itong motor na ito at kukontinue ko yan doon sa pag-vlog ko doon dahil hindi ko tinapos. So, yan. Bali, bago natin ito umpisahan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Yan. Sabi sa akin ng mayari, ito daw ay gumagana at mabagal daw. Yung wall pan naman ay ayaw na daw gumana at may napansin din ako dito na yung kanyang hélice ay baliktad. Tapos ito daw ay hindi rin gumagana. So, ang unahin natin ito dahil ito ay gumagana. Ito yung ating uunahin. Bali, bababa lang natin ito bahagya dahil masyadong mataas. Tapos, tanggalin natin ito. Marami-rami rin tayong nahanap ngayon at swerte tayo dito sa pagdayo natin sa Maasin. Actually, dalawang araw akong nasa Matalom Liti. Lagay natin yan dyan. Kuha pa pala ako ng karton, sapinan, pang sapin. Yan to. Upo lang tayo. Unang gagawin natin dahil sabi ng may-ari ay gumagana daw ito. So, ititesting natin para makita rin natin. Yan, saksak natin ito. Tapos, switch lang natin. Ayan, kung makikita nyo, gumalaw naman yung kanyang hélice. At lagay natin sa number 3. Ay, saka pa lang yan siya, umikot ng medyo, pero mas malakas pa rin yung number 1 dyan, mga kabutingting. At kung makikita nyo, matagal huminto. So, pwede nga nagiging problema nga nito ay kapasitor lang. At sinabi din sa akin ng may-ari. So, ilalapag ko lang yung aking kamera para kitang-kita sa mata yung ginagawa. Una natin gagawin, tanggalin muna natin itong knob. Ito yung una nating tanggalin, pati itong tornilyo na may kasamang sabitan sa switch box. So, ayan. Angat lang natin ito. Ayan. Ito, hindi pa ito nagawa mga kabutingting. So, dahil ito yung findings natin, titingnan natin ito. Kaso mahirap tanggalin. Nako, matigas. Gamit tayo ng clutch screw. Nako, ayaw. Ayan, bali ito yung ating silsilin. Dahil matigas. Ingatan lang natin na yung Phillips screw ay hindi pumunta doon sa winding, ha. Baka mamaya dumula sa winding, wala na. Lalong masira na ito. Pagalitan pa ako ng may-ari pagka ganon. Matigas, ha. Dumudulas lang din. Try natin kung pwede na ba. Nako, ayaw pa rin ng kagwang. Dali lang. Gamit tayo ng ibang clutch screw dahil dumudulas lang yung clutch screw ko. Ayan, meron na tayo ibang clutch screw. Ito yung gagamitin natin dahil dumudulas lang yung isa kong clutch screw. Tingnan natin ito kung dudulas din ba itong kagwang na ito. Nako, dumudulas lang din ng kagwang, ha. Ayun, gumalaw na yung tornilyo. Ayan. Bali, ito ay ating tanggalin na yung tornilyo dahil naikot na. Sunod ay putulin natin dito. Ayan, sinagad ko na halos. Balatan lang natin. Tapos kuha tayong tester. Teka lang. Ayaw mo kanta si nanay, ah. Yan, on lang natin ito. Select natin sa capacitance. Ayan. Tapos kunin ko lang dito yung test probe. Ayan, ito ay 1.5 microfarad mga kabutingting. Ang labo, ah. Ayan, 1.5 microfarad. Tingnan natin kung ilan na lang.
Ayan, 220. So, ibig sabihin, sirang-sira na talaga ito mga kabutingting. So, kuha lang ako ng kapasitor. Bali, ilalagay natin dyan ay 1.5 microfarad lang din. Ayan, ito yung ating gagamitin. Mamaya na natin yan langisan at linisan. Bali, diretso tayo dito sa pinakasira niya. Ayan, balatan lang natin ito. Tapos, pati itong wire na dalawa. Ayan. Tapos, ito yung ating ipulupot. Ganyan muna natin. Huwag muna natin lagyan ng electrical tape yan. Paandarin muna natin kung iyan ba ibibilis. Lagay muna natin ito sa number 1. Ayan, number 1. Saksak ko lang dito yung power cord. Tapos tingnan nyo kung ayan ba iikot na. Kanina ay ayaw. Ayan, umikot na. Number 2. Number 3. Ayan. Okay na ito mga kabutingting. So nakita nyo naman na umikot na. Ito lang talaga ang problema. So ito yung aking lagyan ng electrical tape at linisan. At the same time ay lalagyan ng langis. Hindi ko na siguro ipakita mga kabutingting. Bali update ko na lang kayo mamaya pag ilagay ko na to sa stand. Dahil ito lang naman nagiging problema. Ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginawa. Bali napalitan ko na siya ng kapasitor. Bali yan lang naman yung nagiging problema. Kung sabaga papakita ko lang sa inyo. Pag mga ganito mga kabutingting ay dapat lagyan nyo rin ito ng langis. Bali gagawin nyo, dyan nyo dyan ipatak nyo dyan. Tapos dami-damihan nyo na lang at iganyan para yung langis na pinatak natin ay pumunta doon din sa shafting. Siyempre marami yun, pupunta rin yun sa pinaka foam nya. Tapos ganoon din dito, lagyan din natin. Ganyan lang. Tapos bali hindi ko na sana to ipakita dahil sabi ko kanina ay i-continue ko yung video sa pag ilagay na yung ito sa stand ba. Kaso mayroong mga pa lang, yung mga bagong mahilig mag DIY. Kaya pinakita ko na lang. Tapos mayroon din akong napansin sa ilisin nito mga kabutingting ay siya, flat na flat. Mamaya pakita ko sa inyo ha. Mamaya natin ilagay yung pinaka switch niya. Balik lang natin itong grill sabay kabit natin yung pinaka guard lock. Ito naman ay pre-wheel lang problema. Ayan, ito yung sinabi ko sa inyo, yung kanyang ilisi ay halos flat na flat. Ayan Ito iikot naman ito pero walang masyadong hangin na ibubugang. Gagawin mo nito, ibibend mo lang ng konti lang. Ayan mayroon na siyang bumaliko. Ayan tingnan nyo to dito na hindi ko pa binaliko. Ayan halos wala. Kaya ang hangin niyan ay hindi masyadong marami ang ibubuga or malakas bumuga ng hangin ba. Ayan, bali pag ganito ay mo na lang tansyahin mo lang na pagbibend nito. Baka mamaya hindi magkapare-parehas. Mangyayari niyan ay magwiwigil yung kanyang pag-ikot sa ilisi pag hindi parehas. Ayan, pre-wheel naman yan mga kabutingting. So lagay na natin itong grills. Bali nagiging problema lang nito ay kapasitor lang talaga. Dali pinakita ko na lang sa inyo para pag yung mga gustong mag DIY ay may alam din sila kung paano ito lalagyan ng langis na hindi binabaklas yung pinaka housing sa motor. Ayan, kapit natin ito. Oy, oops. Ayan. Testing natin. Saksak ko dito yung power cord. Pihitin natin sa number 1. Ayan. Malakas ang buga nito ng hangin mga kabutingting kahit number 1 pa lang dahil binid natin yung kanyang LC. Number 2, number 3. Ayan. Malakas talaga ang buga ng hangin, So okay na 'yan. Ilalagay ko lang ito sa number 1 at gagamitin natin at napakainit rin. So ito yung ating isusunod. Ihuli natin yung old model na standard dahil hindi tayo sigurado kung ma-repair yun dahil wala akong pesa sa kung sakasakali na bushing ang nagiging problema. Wala akong bushing nun dahil ang bushing nun medyo makapal na may liig tapos malaki ang butas, medyo malaki ng butas, hindi kaparehas ng mga bushing nito. Ito ating tignan kung bakit ito ay hindi umaandar. Yan, pwede naman natin itong isaksak. Yan, naka number 3 na yan tingnan natin. Isaksak natin itong saksakan dito. Dali yan, namatay cellphone ko.
O yan, saksak natin. Ayan o. Tapos switch natin. Ayan, hindi talaga gumagana. Tapos baliktad pa yung kanyang LC pagkalagay. Ayan. Tanggalin natin itong LC. Ayan. Ayan. Ayan, pre-wheel na pre-wheel ito mga kabuting-ting. Oh. Ayan, pre-wheel na pre-wheel. Tapos ayaw din daw ito mag-swing mga kabuting-ting. Tingnan lang natin. Pagpagan muna natin ito. Oops. Ay. Ayan, pwede na yan. Tanggalin natin yung knob. Gamit tayong Phillips screw. Tulak natin. Ayun. Usog lang natin yung karton. Tanggalin natin yung tornilyo dito. Ayan, tanggal pala yung ano nito. Yung tornilyo dito. Sa pinaka ano niya. Sabitan sa swing arm dito sa liig. Kaya ayaw ito mag-swing. Pagpagan na natin. Yan, common ito mga kabuting-ting dahil Uretex ay puti. Try ko itong i-bypass na diretso dahil ano naman, walang alog yung shafting. At pre-wheel na pre-wheel. Yan, pwede nyo masilip dito. Yan, tingnan nyo dyan, ayan o. Yung shafting yan ay napakakinis. Ewan ko lang kita. Ayan o, kinis yan. Tapos ganun din dito. Ay kita naman. Napakaganda pa nito. Wala pang alog ito. Ayan o. Walang alog. Kaya didiretso na natin ito sa pag ano. Tanggalin muna natin itong dalawang tornilyo para hindi tayo mahirapan sa pagtornilyo nitong swing arm. Gagamit tayo dyan ng bolt and nut na tornilyo para mag-swing ito. Pagan lang natin. Dali. Check na rin muna natin itong kanyang kapasitor kung okay ba. Tanggalin natin. Ayun, buti may ikot. Yung isa mahirap ikutin yung kanina. Dumudulas lang yung Phillips screw ko. Dali ha. Tingnan lang natin kung saan ba yung nakalagay yung thermal fuse. Ayan. Bali, andito yata nakalagay yung thermal fuse. Kaya gagawin natin, puputulin natin. Yata lang mga kabuting-ting ha. Bali, ito yung ating balatan. Tapos dito, balatan din natin. Kung maputol siya, hindi maputol siya. Ayan, din naputol. Tapos, check natin yung motor. Balatan na rin natin ito. Ayan. Gamit tayo ng tester. Tingnan natin kung okay pa ba ang motor nito. Dali, ayusin ko naman na yung tripod ko at namamatay. Namamatay yung kamerang kagwang. Ayan. Lagay lang natin yung test probe dito. So, binalatan natin na wire. Tapos yung isang test probe lagay natin dito. Ayan, good ang motor. Tapos bali lipat natin sa capacitance. Check na rin natin yung capacitor nito. Ito ay 1.5 microfarad pa rin yan. Tingnan natin kung ilang microfarad pa ba ito. Ayan, 1 UF na lang. Ibig sabihin ay bababa na rin pala ito. So ito ating putulin na. Namayaan natin yan balatan dahil baka magka ligaw-ligaw tayo. Kuha na tayo ng kapasitor. Ayan, ito yung ating gagamitin. 1.5 microfarad pa rin. So dalawang kapasitor na yung ating napalitan. Ayan, balatan muna natin ito. Ayan. Andali, mamaya natin ito ikabit. Bali muna tayo dito, magpunit. Yan, pasintabi po sa mga bagong napadpa dito sa aking munting channel. Yan, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung itong aking pamamaraan ay kung gagayahin nyo. Kung gusto nyo naman po lagyan ng thermal fuse, lagyan nyo po. Hindi ko sinasabing wag nyong lagyan. Basta ako ay hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Nagpakatotoo lang ako. Hindi ko naman lagyan ng thermal fuse ito pag may camera, pero pag wala na, wala nang lagay-lagay or hindi na naglalagay ng thermal fuse. Yan, ito yung ating balatan. Ibig sabihin, pag nag-bypass tayo nito, tapos hindi pa rin aandar, ibig sabihin ay walang problema yung thermal fuse.
Dali, kukuha muna tayong wire na pangdugtong. Ayan, bali ito yung ating wire na idudugtong dito sa binalatan ko, tapos pinutol ko. At nilagyan ko na rin siya ng shrinkable tube. So ito yung ating ipupulupot lang dito. Ayan, tapos ay hindi pala ito shrinkable tube, gagawang ka talaga ting spaghetti or cambric tubing. Mas maganda yan gamitin kaysa electrical tape. Tapos lalagyan natin ng cable tie yan para hindi basta-basta matanggal. Hindi ko na siya hininang dahil hindi ako nakapagpainit ng hinang. Saka wala nang magiging problema yan kahit hindi nakahinang, mga kabutingting. Ayan, putulin lang natin itong wire dahil mahaba. Ayan, balatan natin ito. Ganon din ito, habaan natin ng konti sa pagbalat. Ayan. So ito ating ipagsama lang. Ayan, tapos lagyan natin ito ng electrical tape dahil wala akong tube or wala din akong shrinkable tube. Ayusin lang natin. Ayan, yan, mayroon din pala akong pakiusap sa inyo, mga kabutingting. Kung nangangailangan kayo ng bumili ng pyesa, yan, mayroon po akong mga binibenta sa affiliate. Affiliate ba yung tawag doon? Yan, tingnan nyo lang po, may mga bushing dyan, may capacitor, may timer. Ayan, mayroon dyan. Pinipili ko lang yung medyo mura lang, mga kabutingting. Yan, sa pagbili nyo po ng produkto na nasa baba ay malaking tulong na po yan para sa akin, mga kabutingting. Baka gusto nyo po, mas makakatipid po kayo nyan, mga kabutingting, kaysa bumili kayo ng sa tindahan na medyo mahal yon. Medyo mahal yung sa binibenta ko, mura, at the same time ay makatulong pa kayo sa akin. So yun lang, mga kabutingting. So lagyan lang natin ito ng electrical tape. Bali, nakapag-vlog na ako kanina, siguro sa linggo ko yun i-upload para makapag-shoutout din ako sa pag-repair ng motor. Yan, kay ating lang dito, tornilyo yung capacitor. Kung hindi ito andar, ibig sabihin hindi itong fuse. Ibig sabihin ay wala dito ang problema, buo pa yung fuse. Gulo mong paliwanag ting. Ayan, titingnan mo natin kung aandar na ba. Dahil nakarekta na yan. Switch lang natin. Kita ba? Ayan, kita naman. Tingnan nyo na lang ito kung iikot na. Saksak ko lang yung power cord. Ayan, wala. Number 2, wala. Number 3, wala pa rin. Ibig sabihin, hindi nga, ibig sabihin ay wala nga problema siguro yung thermal fuse. Walang problema nitong kagwang dahil puro pala ito nga dugtong-dugtong. Try na lang natin tignan. Naano ko na yan, kaya nakarekta na yan, mga kabutingting. Wala na tayo magagawa dyan. Pero pwede namang ibalik kung gusto talaga. Bali, gamit tayo ng tester nito dahil ha, saan ba yung nito? Common talaga nito ay kulay puti. Ha, on lang natin itong ating tester. Tingnan na natin itong power cord nya kung okay ba ito. Ganyan na lang natin. Yan o. Ganyan natin. Tapos tusok natin itong test probe dito. Walang basher mga cord nya. Problema nitong gagawang na ito. Dali, tusok natin dito ng maayos. Nako, mahirap. Mahirap. Yan. Sigurado. Pakinggan nyo na lang kung magbasher ba yung ating tester. Kung hindi magbasher, ibig sabihin may problema yung itong power cord. Ayan, wala nga ang problema. Wala nga tayong nakuhang, wala nga problema. Wala nga yung wala tayong nakuhang resistance at hindi rin nagbasher. Dito sa kabila na natin. Wala din. Naku, ang kagwang. Ito, power cord nga lang siguro nito. Wala na. Tingnan lang natin ito. Dali, bakit ko tinanggal? Tingnan natin. Saan mo natin ito dito. Ayan, good na. Mayroon na tayong nakuhang resistance. Ibig sabihin, hindi sira yung nito, thermal fuse. Kaso, binaypas ko na, kaya wala na tayong magagawa dyan. Power cord ang problema nitong kagwang na ito. May napakaganda pa naman ito. Maayos naman yung pagkaano nito, pagkadugtong. Okay, ha.
kabuting-ting. Hindi kasi ako nag step by step. Patagal lang yung step by step. Diretsuhan, maganda naman, oh. Kagwang nito. Mali, ha? Malayo pa naman ang saksakan nito. Putulin natin dito. Dali, ha? Check muna natin ang maayos. Pero kaya wag muna natin. Dito muna natin kaya maganda rin naman. Tapos maganda rin pagka electrical tape. Tatagal yung trabaho natin ito. Putulin natin dyan. Putulin din natin dito. Balatan natin. Nako, baka itong wire na ito na makapal dahil piki yung ano nya, aluminum. Yan nga natin, switch natin number 1. May makuha tayong resistance, or kung mag-basher ba, tama, resistance. Ayan, wala. Ibig sabihin, napakaganda ng wire nito. Mahirap pagka kumpiyansa tayo dahil aluminum pala ang laman nitong kagwang na ito. Dito natin putulin. Ayan, balatan natin ito. Matigas. Tingnan natin kung mayroon na tayo makuhang resistance. Ayan, kita naman yung tester natin yata. Ayan. Ay, paano tayo makakuha ng resistance? Tinanggal ko pala dito. Wala na, nagkalitsi-litsi na mga kabuting-ting. Bali, tester na lang natin ulit mamaya yung kulay puti. Nagagawang talaga. Ito mahirap. Ayan. Ano natin? Meron tayo makuhang resistance. Ayan, mayroon na. Tapos putulin natin ito. Balatan lang natin. Ayan. Tapos kunin ko lang yung magkabilang isang dulo. Pagsama lang natin ito. Tapos tingnan natin. Dapat ay mayroon tayong makuhang resistance or mag-basher ito. Ayan. Ayan, wala, oh. Wala. So, ibig sabihin, ito lang pala ang wire na ito. Ayan, ito. Napakaganda naman ng wire. Walang putol. Pero ay mahirap talaga pagka gawang China. Andali, maghahanap muna tayo ng wire pandugtong dahil kailangan ito na dugtungan ng mahaba dahil malayo ang saksakan nito mga kabuting-ting. Nasa kwarto kasi ito. So stay put muna kayo dyan. Ayan, bali nakita na kami ng wire. Ayan, ito yung ating gagamitin. Pero bago natin ito ipagdugtong ay tester muna natin ito mga kabuting-ting kung ito ba ay okay. Maganda talaga kung check natin yung power cord. Sa totoo lang, chinik ko na yung power cord kanina bago ko to bali, hindi ko ang ibig kong sabihin, chinik ko siya pero hindi ko tinister. Bali, tinignan ko lang ba. Pero kung titignan nyo talaga, napakaganda ng na ito, yung power cord na ito. Ayan, makapal. Hindi mo masasabing ito ang sira. Kaya dumirekta na lang tayo doon sa pag-bypass. So ito lang pala ang problema ng kagwang. Kaya ayaw niyang umandar. So check muna natin itong ipapalit na wire. Ayan, meron. Ayan, meron yan pag mga ganyan. Kaso nagwawala-wala lang. Ayan, nagbabasher. So ibig sabihin, okay ito. So ito yung ating idudugtong lang. Diretso na natin dito idugtong. Tapos ang pagdugtong nito ay ambihas or lihis. Ganyan. Malayo na yan mga kabuting-ting. Hindi na yan siya magdikit kahit matanggal pa yung electrical tape. So ito yung aking idudugtong lang at hindi ko na ipakita. Ayan, bali nadugtong ko na mga kabuting-ting. Sana ba yun? Ayan, ganyan, ambihas. Hindi siya tapat ang ibig sabihin. So lalagyan lang natin ito ng close-in wire connector. Bali ito mga kabuting-ting ay nakarekta na. Dahil hindi ko naman akalain. Yan ang subline na tinatawag mga kabuting-ting. Ang kagyan talaga. Bumasi kasi ako sa ganda ng wire kaya dumiretso tayo sa pag-bypass ang kagwang. Ayaw na ito pumasok. Andali, ang kagwang ito. Ayan. Lipit lang natin yan. Ayan. Tapos takpan lang natin ito. Ayan, tapos tornilyo lang natin. Sablay, sinting, mga kabuting-ting.
Ganun talaga mga kabuting-ting, hindi naman tayo perfecto. Pero yung kapasitor ay napalitan din natin dahil mababa na rin talaga. So testing na lang natin. Ayan, naka number 1 na yan, oh. Ay, hindi kita. Ayan, naka number 1 na yan. So testing natin ito. Saksak natin kung ito ay iikot na. Pero sira din yung swing nito, kaya paswingin din natin. Ayan, saksak ko dito. Ayan, may ikot na. May ikot ng kagwang. So lalagyan natin ito ng langis. Ayan, dito. Patakan natin. Ayan. Sabay gaganyan natin. Pero pre-wheel naman ito. Pre-wheel na pre-wheel. Tapos lagyan din natin dito sa kabila. Pero naka-bypass na. Dahil sumablay si inting ang kagwang. Painit tayo ng hinang nito. Dahil bubutasin natin ito dahil nasira yung pinagkabitan nito dito. Ayan, bali habang tayo ay nagpapainit ng hinang, bali tanggalin muna natin itong tornilyo dito para hindi tayo mahirapan dito sa pagbutas. Butasin natin sa hinang yan. Ito kasi ay naka-screw type kaya dito yung tanggalin. Kaso napakatigas ang kagwang. Nako, patay tayo nito. Nako, ayaw. Ay naka, hindi maikot ang kagwang. Bahala na si Batman. Huwag na natin tanggalin yan. Ayun, kung mainit na tong hinang ko. Try natin kung kainit na ba. Makainit na ba, makabutas na ba. Ayan, nakabutas naman pala. Ayan. Tapos sinabi ko kanina, ang itutornilyo ko dyan ay bolt and nut. Hindi na lang, ito na lang tornilyo na medyo makapal. Dali ha. Sana wag tong mag-crack or mabasag. Ayan, huwag mabasag. Ayan, okay na yan. Saka natin lagyan ito. Ayan, medyo makapal ito mga kabuting-ting na tornilyo. Bali, ayusin din natin yung ano dito sa likod dahil maliit na lang yung pinakaan nito. Papalitan siguro natin. Okay na yan. Ito, halos na maubos na. Okay pa naman. Tingnan lang natin kung maayos pa ba yung swing nito. Tornilyo na natin ito mga kabuting-ting. Ayan. Ayan. So linisan ko muna yung ito, pati screen at saka LC. Ayan, nalinis ko na yung dapat linisin. So symbol natin. Tornilyo lang natin itong pangharap na cover sa motor. Uy, nawala yung tornilyo ah. Saan na ba yung kagwang? Palitan na lang natin ang tornilyo yan. Try natin ito. Pwede ba ito? Ayan, pwede. Huwag lang masyadong mahaba dahil baka abutin yung cooling fan spacer. Hindi iikot. Lagay natin yung ano nito? Saan yung guard lock ng kagwang? Ito. Apya. Sablay, sinting. Talaga mga kabuting-ting, mayroong sablay. Ayan, tapos bibend lang natin ito dahil diretsong diretso para malakas bumuga ng hangin. Ayan, kahit malayo ka nito, aabutin ka sa buga ng hangin pag ganito. Tornilyo na natin to itong LC. Ayan. Dali ha. Ito ating ayos lang yung wirings nya para hindi kalat. Talian natin ang cable tie. Ayan. Ito, hindi ko pa ito napagpagan. Pagpagan muna natin. Takpan natin ito. Basag pa lang ano nito, takip. Laglag pa, sana ba yun? Ayun, hindi pala kita ang ginagawa. Lagi na akong hapon nakakauwi mga kabuting-ting. Kahapon, hapon na rin dahil maraming gawa doon sa paralan ng Matalom. Yan, testing natin kung maayos ba yung pag-swing nito.
Ayan, saan yung saksakan ito? Ayan. Saksak ko dito yung power cord at aandar na yan dahil naka number 1 na. Ayan. Tingnan natin yung swing niya kung maayos ba. Ayan, medyo okay naman. Malaki yung swing niya. Iwan ko lang dito sa kabila sa pagbalik. Ayan, okay naman. Lagay natin sa number 2. Number 3. Okay na ito mga kabutingting. So nakadalawa na. Pero dito sa Wolfan ay sumablay si inting nito. Bali, doon naman tayo sa standard. Bali, ito hindi ko na ginamit dahil buong power cord na yung kinabit natin. So ibababa ko lang yon at dito natin sa baba titignan natin yan kung anong nagiging problema at ayaw na daw umandar. So stipot muna kayo dyan. Ayan, bali hindi ko pa na ibaba mga kabutingting at mayroon na akong napansin. Yan o yung kanyang saksakan. Baka ito lang ang nagiging problema. Bali putulin natin ito. Tapos tester natin kung baka yun lang ang problema, yung plug nya. Yan o, putol. Ito yung ating tignan. Baka yun lang ang problema, hindi na tayo mahirapan dahil wala rin akong pesa nyan. Kung halimbawa ang bushing ang problema. So gamit tayo ng tester. Ayan. Tapos pindutin muna natin dito. Ayan, naka number 1 na yan. So yan ay ating i-on yung ating tester. Select natin sa OL. Gaganyan natin dahil hindi kita, masilaw. Tingnan natin kung mayroon tayong makuha ang resistance. Ay, hindi ko alam kung mayroon o wala. Ayan, wala talaga. Ibig sabihin ay hindi plug ang problema. So dudugtungan ko lang at hindi ko na ipakita. At the same time ibababa ko dahil hindi ko pa naibaba. Ayan, bali nadugtong ko na. Tapos naibaba ko na rin yung pinaka electric fan niya. So ito yung ating check. Prewell pala nito mga kabutingting, ha? Prewell na prewell. Tapos wala ding alog yung kanyang bushing. Tingnan natin kung anong nagiging problema nito at bakit ayaw umandar o gumana. Napakaganda pa ng motor nito. Bali dito tayo mag-una. Yan, bali putulin muna natin ito. Dahil yung kanyang saksakan mga kabutingting ay yan, oh, may problema din kaya i-check natin dito banda. Putulin lang natin itong tali. Ayan, tinali ito siguro dahil ayan, basag na yung kanyang ito. Kaya tinalian ng alambre. Yan, tanggalin natin itong tornilyo na ito. Mahaba na naman yung video natin mga kabutingting. Hindi baling mahaba. Ayan, mukhang sunog din dito banda. Ang kumo nito ay kulay black. Bali papalitan natin ito ng switch. Dali ha, gamit tayo ng tester. Tapos tanggalin muna natin ito mga tornilyo sa switch para ma-check natin. Baka mamaya ito lang ang problema. Ang kanyang switch. Sana ito lang para mabilis lang din. Ayan. Gamit tayo ng tester para mabilis. On lang natin ito. Select natin ito sa OL. Kita ba yung tester natin? Ayan. Kitang kita yan sa mata. So common ito ay kulay itim. Dahil itong kulay itim na ito at saka ito ay magka-connection yan or magkasama. Ayan, oh. So pasok natin dito or kaya dito na lang. Lagay natin yung test probe dyan. Tingnan natin. Kaso hindi kita i-tester natin. Tusok natin dito. Ayan, mayroon. Dito, mayroon. Dito, mayroon. Ibig sabihin, switch lang ang problema. Yung, hindi na tayo mahirapan ito sa kalisod. Putulin na natin ito. Ayan. Kaya haba-habaan natin ng konti. Yan, bali ako yung maghanap muna ng switch. Kung mayroon akong switch na makahoy sa aking box, mga kabutingting. Ayan, bali meron ako ditong dalawang switch na nakikita. Bali pagpipilian ko kung alin dito ang gagamitin natin. Dahil ito, plastic at saka ito mechanical. Kaso ang mechanical na ito medyo palyado na. Ano? Ayan, ayos naman pala. Ma'am? Okay, testingan kasi ma'am.
ito naman, galing ito sa 3D na switch. Maayos naman. Ayan o, kaso nga lang, plastic kasi ito. Ayan, maganda pa naman ito mga kabutingting. Tingin ko ito siguro yung gagamitin natin. Bali, nako. Yun ang mahirap pagka ano, dahil plastic ito. Baka ito na nga lang. Mechanical, mas matibay kasi ito dahil mechanical. Bali, ito yung ating, bali, lilinisin ko ito at lalangisan. At hindi ko na ipakita. Dahil dadaan din. Ayan. Bali, nalinis ko na mga kabutingting. Mantika na mga kabutingting. Dahil nilangisan ko para lumambot at magiging maganda pindutin. Punasan mo natin ito. Medyo napadami yata ng langis. Ayan, napaganda na nito, ha? Ayan. So ito ay ililipat lang natin ito dito. Ako, matigas naman. Ang gamit tayo nito. Sana wag mabasag. Ayan, so. Ayun. Tapos ito yung common, kulay itim. Ito naman yung number 1, kulay green. Ito naman yung number 2, kulay dilaw. At ito naman yung number 3, kulay puti. Balatan natin ito. Ayan. Tapos kuha tayo ng panghinang. Lagyan natin ng soldering lead. Yung 3 wire lang ang ating lalagyan. Yung ano, green, dilaw, puti. Ito lang yung ating lalagyan ng soldering lead. Yung itim ay hindi na. Dahil common yun. Lalagyan lang na yun natin ng close in wire mamaya. Kabit natin yun sa isang linya sa power cord. Sana ito lang ang problema. Saksakan lang. O saksakan. Yung kanyang balatan muna natin ito. Yung isa ay mahaba. Tapos yung isa ay maiksi lang. Ayan, tapos lagyan din natin ito ng soldering lead. Bali, ang ginagamit palang bushing nito mga kabutingting ay ano, kaparehas lang din sa mga nauna kong na-repair. Hindi pala mataba yung ano nito, ginagamit na bushing. Ayan, papakita ko lang sa inyo, ha. Ayan, pag mga ganito ay ordinary na bushing lang ginagamit dyan. Pagpagan mo natin, may basag. Ayan, ito yung ating pahabain muna. Hindi ko makita. Ayan, para may allowance. Okay, ayan. So kabit na natin ito. Ito yung unahin natin, yung number 1, kulay dilaw. Ayan, hinang natin dito. Tapos number 2, kulay green. Ayan, hipan lang natin para mabilis matuyo. Ito naman yung number 3, kulay puti. Ayan. Tapos yung isang linya sa power cord ay hinang na rin natin dito. Ito yung lagayan ng isang linya sa power cord. Nako, tayo umiinit itong gagawang na ito. Lagyan natin ng soldering lead yung ating panghinang. Dahil nilusaw natin ito sa plastic, kaya mahirap. Nako, masasayang lang yung ano natin ito. Lead, bigay pa naman yan. Maubos. Bagay, matagal yan maubos mga kabutingting. Dahil electric fan tsaka washing lang naman ginagawa ko. Dahil yun lang ang mayroon akong alam. Pag hindi ko alam, bali hindi ako nagmamarunong. So yung kulay black ay lagay natin dito. Habaan pala muna natin ito ng pagbalat. Yan. Yan, hanap lang ako ng ano, close in wire connector. Ayan, ito. Pasok lang natin. Ayan. Tapos ito ating ipasok. Ayan. Ayan, tapos ito. Kailangan pantay ito mga kabutingting. Dahil pag hindi ito pantay, sasayad ito.
tingnan natin. Number 1, number 2, number 3. Patay. Okay na. So, kabit natin. Saan ba yung tornilyo? Ito yung tornilyo. Mahaba na yung video natin. 52 minutes. Bagay, kung hindi ko ito mai-edit, papas forward ko na lang. Kalimitan ay pinapas forward ko ito sa times 2. Yan, kailangan ang paghigpit. Yung pagtornilyo nitong switch ay hindi masyadong mahigpit para magalaw-galaw siya. Ayan o, gagalaw-galaw. Para pag gaganito mo, ay hindi yan sasayad-sayad mga kabuting-ting. Perfect yan pag mga ganyan. O, diba? Ito yung ating pulupot dito. Tapos, kabit na natin itong kanyang takip. Ayusin lang natin. Ito, dito yata ito nakalagay. O, saan ba ito nakalagay ang kagwang? Okay, dyan na lang. Ayan. Tapos tornilyo na natin. Isang tornilyo na lang ito. Dahil nabasag na yung dito sa pinakataas. Tatalian din natin yan mga kabuting-ting. Dahil pinutol ko yung tali. Tali ha. Talian na natin yan. Sigurado naman ako na okay na yung nandoon sa pinakababa niya. O doon sa switch. Tatalian na natin ito. May cable tie kayo, pwede rin cable tie, yung malaki-laki lang. Kaso mayroon akong cable tie dito ay ano tawag dyan, maliit ba o manipis. Ito na lang, alambre. Yung aking plies, hindi ko na alam kung nasaan, pati yung aking yung aking longnos, hiniram lang yun. Hindi ko na maalala kung sino nang hiram, nawawala sa hiram-hiram. Gamitin natin ito by script na lang. Mahirap mga kabuting-ting pagka manghiram tapos hindi na ibabalik hanggang sa makalimutan. Wala na, kanila na yon. Alaala pa naman yun Sir Renato Aban. Ito na lang ang alaala ko kay Sir Renato, tsaka yung aking extension. O yan, pandarin daw natin. Tingnan natin kung iikot na ba. Kita ba kaya? Ayan, kita naman. Ayusin lang natin. Ayan. Saksak natin itong power cord. Yan, nakadugtong na itong ating power cord. Tingnan natin kung yan lang ba ang nagiging problema. Number 1. Ayan, umikot na mga kabuting-ting. At mabilis ito. Halos hindi mahawakan yung kanyang shafting. Ayan o. At nagsiswing din. So, nagiging problema lang nito ay switch at saka yung kanyang plug. Dahil yan, kita nyo ay naputol. So, linisan ko lang yung LC at saka screen. Bali, hindi ko na ipakita yung paglinis. So, stay put muna kayo dyan. Ayan, bali, nalinis ko na yung dapat linisin, mga kabuting-ting. So, bago natin ilagay yung screen at saka LC, ay maglalangis tayo dito. Tapos, igaganyan natin. Pero, pre-wheel naman ito, mga kabuting-ting. Oh. Pre-wheel na pre-wheel. Tsaka matitibay yung mga busing nito. Basta mga sinauna. So, lagay na natin ito. So, nagiging problema lang nito ay yung pinaka-plug niya. Naputol yung sagad na pagkaputol. Tapos yung kanyang switch. Kanyang pindot. Bang tawag dyan na switch na yan. Yung pindutan na switch. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Kayo nang bahala dyan. Hindi ako nag-aral nito. Kaya hindi ko alam. Basta dipindot na switch. Ayan, lagay natin ito. Minsan itong ganitong motor na ginagamit nito mga kabuting-ting ay ginagamit din ito sa mga lumang modelong Asahi. Bilog ang nito motor. Ayan. Bali, kukunin ko muna yung stand niya. Ayan. Bali, tignan natin. Saksak natin yung power cord dito at yan ay naka number 1 dahil tinisting natin yan kanina. Tingnan nyo na lang kung iikot na. O yan. Malakas pa ito mga kabuting-ting dahil number 1 pa lang ito. Ayan o. Okay na ito mga kabuting-ting. Lagay natin sa number 2. Ayan. Mabilis. Malakas ang buga ng hangin. Ayan o.
So sumablay man ako doon sa wall fan, pero napagana naman natin lahat, or napagana ko lahat. So yan, bali okay na lahat ito mga kabutingting. Nagiging problema nito ay yun, yung plug nya, tapos switch, tapos ito naman ay capacitor lang yan, at yun naman ay itong kanyang wire na napiki ako dahil bumasi ako dito, kaya dumiretso ako sa pag bypass. Yun pala ay ito lang ang problema, ang kagwang na wire na yan, makapal pero sablay. Tsaka nagpalitan rin tayo ng capacitor dyan dahil medyo mababa na rin at nagsuswing na rin yan. So yan, bali dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo at mayroon kayo ditong natutunan, baka pwede pong palike at pakishare, at higit sa lahat, kung bago po kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iiwan na po sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po!